Sa Bingbing. 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 Right. Dito ko lang ha. This muna si Daddy. What is up guys? Welcome back to my channel. 2P Manalo po. And today, tumigil ang ulan. Kakatapos lang ng bagyo. 1 week na bagyo guys. So, 1 week na wala akong content. Pero, never fear. Dahil nakaisip ako ng eco-content ko. And, pagpasensyahan nyo na, ang dumi ng motor natin. Dahil ginamit namin yung kagabi. Medyo naatat kaming mag-rides. Kaya mabilisan nagpagas ako. So, eto content natin ngayon. Kung mapapansin nyo, ito bago to. Tsaka ito. Yan. I purchased that from Shopee. Yan ay ang Zenlo M1 mini driving light. As we all know, talagang sobrang dilim i-drive itong CLC. Kaya naman, papakabit tayo ng ilaw. Ito actually pang scooter to ng mga ganitong unit. Dahil I want to try kasi yung medyo subtle. Ayoko ng mga sobrang lalaki. So kung subukan to, if this is enough, na kung talagang hindi pa rin kaya at malihina yung ilaw niya, well, wala tayong magagawa, papakabit tayo ng ganon. But for now, I'll test this one. So pupunta ako dito sa may NHA. Meron dyang motorcycle shop na gumagawa ng mga ganyan. Tanong natin kung magkano magpakabit sa kanila. Yan, ito pala ang magiging switch niya, no? It's a Zenlo 3-way switch din na kasama kong binili. Hingi ng aso ko, no? Sensya na kayo. I think lahat naman ng aso ganyan noisy. So punta tayo doon. Sama ko kayo. Okay, so andito na tayo guys sa LNF motorcycle. Ang dami nilang gawa. Makakasingot kaya tayo. Ngayon natin kung makakasingot tayo rito. Tanong tayo. Posing! Tanong ko lang kung pwedeng pakabit yung mini driving light. Mga gano'ng katagal ba? Dito kasi guys, ang dami talaga nagpapagawa Kasi bukod sa accessible siya, sobrang daming mga parts. So ito chip CLC. Itim. Yun yung harness. Ayun na, yun yung ilaw. Dito na. Ito yung kakabit na lang. Lilinyahan na lang. So yun yung ballast. Ito yung controller. Ito yung ballast, ito yung controller. Sarili yan. Sasalpak na lang talaga yan, sir. Mabilis na lang yan. Ang problema ko lang dyan, sir, yung switch ko, yung 3-way switch ko, hindi ganito ang connector. Bali, magpagtakat pa ng kayo. Wala ba kayong nabenta na ganyan? Wala, sir. Wala akong mga driving license. Pagka ganon. Boss, bakit na lang po ng motor? Ha? Bakit na lang po? Akit kayo motor? Dito sampa ko lang rito.
akit lang natin guys yung motor, tapos putol muna tayo ng video. Later. Guys, so medyo okay naman na tayo. Ano ang pangalan mo, brother? Pangalan mo? Michael po. Michael, thank you Michael ha. Okay, sige. Alright, si Kuya Michael pala tumira. Dumi lang ng tangke, so kailangang pahugasan. Thank you po. So I think sa ngayon di natin matetesting yung ilaw, no, dahil syempre obviously maliwanag, pero pag bumubusina tayo nag-iilaw yan, nagbe-blink dahil parang passing. But overall masaya naman ako sa trabaho. And mamaya pag-usapan natin, no, sa closing pag-usapan natin kung ano yung mga kinabit, magkano yung ginastos, magkano yung nagastos ko na bili ko sa Shopee. Sa Shopee ko lang nakuha tong MDL natin and magkano yung labor kay Kuya Michael. But for now, uwi na ako, tapos later in the video, paggabi testingin ko yung ilaw para tama ko rin yung alignment. Okay, so mamaya na ulit guys ha. A few moments later. Alright guys, so eto, dito tayo ngayon sa isang street sa subdivision namin na medyo madilim. Talagang sinadya kung dito tayo pumunta para makita natin yung actual na liwanag nung pina-install natin na MDL. So right now what you're seeing is yung stock na ilaw ng ating CLC. So yan yung low beam, at syempre pag hinata ko yung high beam, yan ang high beam. So low beam ulit tayo, low beam, high beam, low beam. So obviously sa nakikita nyo ngayon sa video, medyo parang joke time ng konti. In reality, yung actual ilaw nito, liwanag, yung lumens, is sa ganitong sobrang dilim, okay naman siya.
Pero once nilabas mo na sa highway, medyo hindi mo na siya talaga makikita. As in talagang magdidepende ka na lang sa mga ilaw sa paligid mo. Kaya ngayon, yung makikita nyong kasunod would be yung low beam at saka yung high beam ng ating installed MDL. So, ganito po yung magiging sequence natin. Yung papakita ko sa inyo. Yung low beam muna at saka yung different modes niya. And then yung high beam at saka yung different modes. Ngayon, ang pagkakaalam ko, ang low beam nito has 4 different modes. Tapos yung high beam has 3 different modes. Ngayon, na-achieve yan ng MDL natin because of the Zenlo A2 controller. Dahil kinabit natin siya doon sa controller, so meron siyang iba't ibang modes na maipapakita sa atin. So, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga modes ng low, tapos yung mga modes ng high. Tapos, tsaka ko sa inyo i-explain kung ano yun at paano yun nakukuha. Let's start with the low beam. Yung stock nakikita nyo ngayon, ito yung low beam ng Zenlo. Yan. Obviously, kitang-kita natin yung cut-off, yung liwanag, and talagang sakop yung buong kalye. So, yan po yung low beam natin. Ito yung second option ng low beam, which is kasama yung high beam. And then, yung third option would be yung blinking low beam. And then yung fourth option would be yung alternating blink ng low beam. Ngayon, yung kasunod naman po natin is yung high beam. High beam na stock at ito yung high beam ng Zenlo M1. Ayan. Kitang-kita natin ang taas ng pagka-high beam niya, and it's yellow, color yellow. At talagang kay may fog, kay sobrang dilim, sobrang liwanag na yung nakikita natin. So, in-next natin yung kanyang other modes, which is yung blinking high beam, and then yung third mode, which is alternating blink ng high beam. Ang switch po natin na gamit is a Zenlo 3-way switch, similar sa Domino 3-way switch, similar sa other 3-way switch. Ngayon, para makuha po natin yung low beam, pipindutin natin pataas. Yan ang low beam. Ngayon, dun sa mga options naman, in order for us to get it, pipindutin natin yung switch, either low or high, and then papatayin po natin, which is yung middle, naka-middle siya, papatayin natin, tapos bubuhayin din natin ulit siya. Kung low beam yung binuhay natin, ang pinower on natin, papatayin natin, tapos switch agad ulit tayo sa low beam para ma-trigger yung second mode. And then para doon sa third mode, ganun din, patay, buhay, and so on. Low beam, para makuha natin yung low beam and high beam, papatayin ko, tapos bubuhayin ko. Yan. Tapos para makuha ko yung blinking low beam, papatayin ko, tapos bubuhayin ko. Yan. Yan. So, ganun po yung mga modes niya. And ang final verdict po natin, ang masasabi ko is sobrang sulit nitong pagpapakabit ko nitong MDL. And for now, itong Zenlo M1 na yung pinaka entry level, pinaka maliit ng Zenlo sa mga MDL nila, mini driving lights nila, okay na para sa akin. Masasabi ko, saktong-sakto na to. Very minimal look. Maliit lang siya pag nakita nyo dun sa actual na itsura niya. Maliit lang siya, hindi siya nagsusumigaw na MDL ako. And at the same time, naibibigay niya sa akin yung brightness na hinahanap ko sa isang MDL. So, if you're planning to buy a similar MDL, the Zenlo M1,
together with yung harness para makuha nyo yung, achieve nyo yung different modes, tingnan nyo na lang yung description nitong video natin and sinulat ko lahat dyan, yung information. Then kung meron kayong further questions or suggestion, try to just write it down sa comment section natin and sasagutin ko yan para sa inyo. Sana nagustuhan nyo itong video natin, paki-hit na lang po ng like button. And if you are new to my channel, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat kung nakarating kayo dito sa part ng video na to. Topi Manalo po. Until next time, kita-kits po tayo. Bye-bye.